Yan. Hello, magandang umaga sa ating mga kamag at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB at welcome sa panibago nating video reaction. At eto na nga mga kamag, kagabi kasi napanood ko yung video ni Gossip Central, no, na itong vlogger na to ay sinulatan ng Channel 5 na sinasabi na itigil niya na ang pagko-content kay Rapi Tulfo at burahin yung kanyang mga video or else siya po ay kakasuhan. Ito talaga si Gossip, ang galing-galing mag-research eh. Di ba? O ngayon, in-stalk ko yung channel niya at nakita ko nga ito. Ito ang panawagan niya na itigil na ang pag-feature ng mga buhay, ng mga personal na buhay ng mga taong lumalapit sa RTIA. Pwede naman daw tulungan, no? Pwede naman tulungan, i-refer, o kaya samahan, tulungan sa mga ahensya na dapat doon pinag-uusapan yung problema ng ating mga kababayan, ano po. Pero ang ginagawa, kino-content, no? Na-exploit tuloy yung ating mga kababayan na may hirap, na pobre, na sinasabi ni Rapi Tulfo na mahal niya. Pero anong nangyayari? 'Di ba? Nagiging for the views. No ba? So pakinggan po natin kung ano ang take nitong si Kuyang Apet TV. Apet TV, nagmi-million po yung mga views nito. Mga kamag, no? So, at ang galing din niya po magbigay ng opinion. Okay po, pakinggan po natin. Ilang buhay na po ba ang sinira ng programa ni Rafi Tulfo? Siguro. Umpisa pa lang, alam niya na ng mga nasisira ang buhay nating mga kababayan, no, na lumalapit sa RTIA. Di ba po? At may katotohanan ito. Sige nga, hanapin nga ninyo yung mga taong lumapit sa RTIA kung okay na ba ang buhay nila. Lalong-lalo na yung mga ikinomplain. Di po ba? Atuloy natin. Puro ho ay sa ilang taong pamamayagpag ng programang ito, nasubaybayan nyo na kung paano umaandar at tumatakbo yung Rafi Tulfo in Action, yung kanyang show. At ito po ay nabuo dahil sa mga sumbong, sa mga reklamo ng mga ordinaryong tao. So, dalawang mukha po ang ipinakikita dito, yung isang complainant at yung respondent, o yun hong nagrereklamo at yung inirereklamo. Tama. So, kailangan hong may magreklamo para umandar yung show. Imagine ninyo kapag mag-isa lang magsasalita doon si Rafi Tulfo at saka yung kanyang kapartner na matabang babae doon. Natawa naman ako doon sa matabang babae, kuya. Baka ho hindi makakuha ng ganito kalaking atensyon. Yeah. Pero dahil nga ho may ini-involve na mga problemang pang-personal, mga problema sa buhay, problema sa legalidad, ay nagkakaroon ho ng mas interesting na pagtatalakayan doon sa kanyang programa. At ako ho'y nagtataka at nalulungkot para doon sa ating mga kababayan na pinipiling pumunta sa programa ni Rafi Tulfo. Unang-una, pinagpepiestahan ng buong mundo ang kwento ng personal mong buhay. At yun hong kahihiya na ibibigay sa'yo nung paglalahad mong ito, nung pagsasalaysay mong ito, ay hindi lang isang beses na kahihiyan. Yes. Hindi lang po ito kahihiyan na isang araw lang. Ito po'y panghabang buhay na kahihiyan. Halimbawa ho, itong huling... Well, kasi ang utak kasi ng mga kababayan natin na lumalapit doon, magkakaroon sila ng ayuda. At bukod pa doon, iniisip nila na mapapabilis yung kaso na inilalapit nila sa RTIA. Di ba? Pero ang problema kasi dyan, no? Hindi lahat ng kaso inaasikaso nila. Hindi lahat ng kaso tinatanggap nila. Like yung pagdating sa mga kaso ng lupa, ayaw nila yan. Pero pag may nagpatayan ng dahil sa lupa, kino-content nila. Di ba? Patunay yung sinabi ni Congressman Marcoleta na kaibigan niya pa lumapit sa RTIA pero walang nangyari. Hindi nila tinanggap yung kaso. Kasi pagdating daw sa kaso ng lupa, hindi sila tumatanggap. Okay? So ayun, yun ang kahirapan dyan. Umaasa sila na may ayuda sila matatanggap after na may content yung kanilang buhay. Di ba? Well, yun ang katotohanan. At yun naman yung nakikita natin. Di ba, bilang isang matalinong mamamayan na nanonood ng RTIA, ano po, or nakakita ng content ng RTIA, may iisip talaga natin na
Diba, nakahihiyan ng dinadanas ng ating mga kababayan na lumalapit sa RTIA. Sinabi nga ni Kuya na hindi lang iisang beses nakahihiyan, kundi forever nakahihiyan hanggat hindi binubura yung video mo sa YouTube. Diba? Episode nila tungkol kay Michelle at kay Tekla, yun hong pagpapatalsik ng likido mula sa ari ni Tekla, yun ho ang tumatak sa mga netizen nung unang beses na inere yung sumbong ng Michelle. Alam nyo, naaawa ako doon sa baby ni Tekla at ni Michelle. Sapagkat ngayon, baby pa lang yun. Pero hanggang sa paglaki ng bata na yun, hanggang maging binata na yun, hanggang magkaroon na ng asawa yun, at hanggang tumanda na yun, hindi pa rin makakalimutan ng tao at tatanungin pa rin sa kanya kung totoo ba na pinatalsikan ka ng likido ng tatay mo. Diba? Imagine kung gaano kalalang trauma, kung gaano kalalang dilema ang ibinibigay ninyo. Diba? Hindi lang sa complainant ninyo. Yung pa, mas kawawa dito yung mga anak eh. Yung mga bata na, diba? Sila talaga yung totoong makakaranas ng trauma. Sila talaga yung makakaranas ng kahihiyan. Sila yung makakaranas ng pambubuli sa nangyaring pag-expose ng private life ng kanilang mga magulang. Hindi lang sa respondent, kung hindi sa buong pamilya ng mga taong involved at sangkot dito. Kasi ginagawa hong circus eh. Ginagawa hong katatawanan yung mga buhay ninyo. Kaya ako nagsasalita ngayon dahil gusto ko kayong i-discourage. Huwag na po kayong pumunta sa programa ni Raffy Tulfo dahil unang-una wala hong otoridad yan. Yeah. Raffy Tulfo, in any manner, ay wala hong kapasidad, walang otoridad na mag-resolve ng mga kaso. Hindi nyo po ba napapansin? Nagiging daluyan lang po siya nung proseso, pero definitely is not part of the process. Yun kasi yung mahirap na tanim sa utak ng ating mga kababayan na ang Raffy Tulfo ay nagmumukhang isang ahensya ng ating gobyerno na tamang lapitan para sa kanilang mga problema. Yun kasi ang nakikita nila pag napapanood nila yung show. Pero hindi nila alam na walang karapatan ang RTIA, no, na mag-ayos ng mga problema ng ating mamamayan, kundi pagkatapos i-content yung buhay mo, i-repair ka lang din naman sa barangay, i-repair ka sa DSWD, i-repair ka sa PAW. Ganun din lang naman ang mangyayari dyan. Di ba? Kung gusto niyo mapabilis ang kaso ninyo, ang iniisip ninyo, RTIA. Well, nakakatulong naman. Di ba? In a way, nakakatulong din naman. Kaya nga lang, pero para i-content pa yung buhay mo, para usisain pa yung kalit-liitan ng istorya ng buhay mo, hindi na po dapat yun. Di ba? Halimbawa ang issue ay pagbawi ng bata, ano ba ang ginagawa ni Raffy Tulfo? I-ere muna yung away ninyong mag-asawa para makakuha ng atensyon ng mga netizens, mas maraming views. So pag na-establish na meron kayong malalang pag-aaway, may agawan na ng bata, mas gusto nila yon. Ngayon, pupunta sila sa barangay, pupunta sila sa MSWD, pupunta sila sa pulis para mabawi niyo yung bata. Pero naintindihan niyo po ba na kahit hindi kayo pumunta kay Raffy Tulfo, ay kaya niyong gawin na bawiin yung bata na yon kung talagang karapatan ninyo? At tama! Pwede kayong dumirekta sa DSWD. Pwede kayong dumirekta sa pulis. Gusto niyo makuha yung anak ninyo. At ang importante, alam ninyo yung karapatan ninyo kasi. Alamin ninyo kung ano yung karapatan ninyo, alamin ninyo yung batas. Diba? Kaya nga, recommended na manood kayo ng batas natin. Diba? Kasi doon na ituturo ng tama yung batas natin na pinaiiral sa ating bansa. Hindi kagaya sa RTIA, may mga maling batas na ginagawa Like, cut the process. Diba? Tama ba yun? Di ba paglabag pa yun? Yung cut the process? Sa inyo ang jurisdiction ng pag-aalaga sa bata. Kahit hindi po kayo dumaan kay Raffy Tulfo, pumunta kayo sa barangay, pumunta kayo sa MSWD, pumunta kayo sa police, tutulungan nila kayo without Raffy Tulfo entering into the situation. Yeah. Kaya lang naman nakakapasok si Raffy Tulfo kasi punta kayo ng punta sa kanya. Yeah. At ang kanyang nagiging papel, taga-ere nung inyong mga personal na buhay, mas kontrobersyal, mas gusto nila, mas nag-aaway, mas maganda dahil mas nagiging interesado ang audience, hindi po ba? Kapag kalaylay lang yung yung subject nila,
pag hindi masyadong magaling magkwento, pag wala silang masyadong mapiga, part 1 lang yan. Pero pag yung malala talaga, viral yung issue, may part 1 hanggang part 7 yan. May part 10 pa nga. Gatas na gatas, ika nga. So, china-chop ho yung kwento ninyo at ginagawang monopoliya ng pagninegosyo sa YouTube. Dito ho ay ibinebenta, somehow ay ibinebenta yung inyong kwento, yung inyong personal na buhay, ay ibinebenta sa buong mundo na kailanman ho ay hindi na ninyo maaaring bawiin kahit gusto man ninyo. Dahil ito po ay uploaded worldwide. Ito po ay dahil digital media na meron tayo ngayon sa pamamagitan ng internet at ng lahat ng makabagong teknolohiya, habang buhay pong nakapaskil yung inyong kahihiyan. Maliban na lang umabas talaga sila ng todo ng mga tao like yung nangyari sa teacher. Diba? Yung binubura talaga nila. Binubura o hinahide lang nila. Ganon, diba? Wala na, kahit na anong tingin mo, wala na talaga yung yung story ng teacher na pinahiya nila. Naalala ko nga, merong isa doon na parang nanay na, mayroon siyang boyfriend at nagtuturuan sila, sabi nung lalaki, ikaw nga nag-aya sa hotel, sabi naman nung lola, ikaw nga nagbayad nagpabili ka pa nga ng robas o ano ng ganyan. Hindi ho ba? Alam nyo yung lola na yon, hanggang sa inililibing yon. Ang pinag-uusapan ng mga nakikipaglibing doon, naku, yan yung mahilig na matanda, yan yung nagpabili pa doon ng robas, ganito. Alam nyo yon? Patay ka na, inililibing ka na, pero yung kahihiyan na ginawa sa'yo ng programa ni Rafi, hindi ho makakalimutan yun. Dala-dala mo. Alam ni Mr. Tulfo yan. Ilan na pong buhay. Balikan ninyo yung mga complainant ninyo. Balikan ninyo yung mga viral video ninyo, si Footlong. Balikan nyo yun. Yung paamoy mo nga yung kilikili mo, di ba may may ambaho ng kilikili mo kasi pinapadala ka ng mga spices ng nanay mo. Balikan nyo yung pinabili ka ng hotdog, Footlong. Balikan nyo yung mga kwento na ginahasa ng ama, yung anak, na huli, ganito. Balikan nyo yung mga kwento na masyado ng maselan, yung mga kwentong masyado ng personal. At kamustahin nyo kung ano ang buhay nila ngayon. Na-resolve nyo ba? Di ba yung magkapatid na nabuntis yung ate niya? Ano nangyari doon? Di kahihiyan. Problema nila o mas lalong lumala? Hindi ba sila ginawang pulutan ng kanilang buong barangay, ng kanilang buong bayan, at sila na lang ang pinag-usapan dahil sa malala at matinding kahihiyan na ginawa nila sa programa ninyo at hinayaan ninyong gawin nila dahil you will be beneficial. Yeah. Kayo'y magbe-benefit dahil maibebenta ninyo ang kanilang kwento. Pero ang aking tanong, mga kababayan, ano po ang silbi na dumadaan kayo kay Rafi Tulfo kung meron naman talagang proseso, may proper venue na dapat puntahan yung ating mga kababayan? Na hindi na sana may expose yung inyong kwento. Dahil imagine niyo kung sa korte lang kayo nagsalaysay, ang makakarinig lang ng kwento ninyo yung judge, yung abogado mo at yung abogado nung inirereklamo mo at ilang mga tao sa courtroom. Pero dahil at iniingatan ng korte yung istorya ng buhay mo, yung masamang nangyari sa buhay mo, iniingatan nila yun. Diba? Kaya nga sa korte pinag-uusapan. Dahil pribado yun. Hanggat maaari, wala nang iba pang makakaalam. Like yung nirip ng tatay yung anak. O kagaya ng pinitor ko nakaraan, yung anak ka, yung kapatid niya, nabuntis niya. Dapat mo ipaalam sa buong mundo yung mga ganung problema. Sana nag-iisip tayo ng mga kababayan, mga Tulfonatics. Sana magising kayo, sana mamulat kayo. Ito, ang dami nang namumulat, Diba? Tuloy. Kay Rafi Tulfo ka nagsalaysay, buong mundo ang nakapakinig ng kwento mo na hindi na katanggap-tanggap Yun hong mga kwentong ako'y nalulungkot habang tumatagal. And he's gaining followers. Ito hong programa ni Rafi Tulfo ngayon ay meron ng 16 na milyon na subscribers. At nakalulungkot isipin dahil kasi po itong video na to 5 years ago, no? So yung time na yan, 16 million pa lang, ngayon 28 million na yung subscriber. Pero sabi nila, bot daw ang karamihan doon or binili lang, no, yung subs. Well, hindi natin alam kung totoo yun, ano po. Masakit man hong tanggapin Mr. Tulfo, pero ang akin pong pananaw ito pong programa ninyo ay tumutulong sa munti ninyong paraan, nagbibigay ng pangkabuhayan, nagbibigay ng tulong medikal,
okay po sana kung ganun lang ang format, no? A show na tumutulong, kaliwat kanan, nagbibigay. Pero ang kapalit nun kasi is to expose yung kanilang personal na buhay, to expose yung mga masiselan at malalalim na mga pangyayari sa kanilang buhay na hindi pang-ere sa national television. Doon ho ako nalulungkot. At the end, sino ang natulungan? Eh di si Rafi Tulfo natulungan kasi dumami yung views. Dahil nag-viral yung storya mo. Yung kahihiyan ng buhay mo. Nag-viral. Napanood sa buong mundo. Napanood ng milyong-milyong tao yung kahihiyan ng pamilya mo o ng sarili mo. Diba? O, kahihiyan din ang kabilang nireklamo mo. O, isip-isip tayo kasi. Critical thinking ba? Critical thinking. O tuloy. Pagkat you are asking for too much. O hindi nyo man hinihingi yon, hinahayaan ninyo na yung complainant ninyo o kung sino man yon na mag-away doon o magsabi ng mga hindi magagandang bagay sa TV na hindi niya alam na balang araw ay pagsisisihan niya. Yun kasi ang sinasabi ng mga iba, ng mga Tulfonatics, hindi sila pinilit lumapit. Kaya lang nga kasi, napapanood nila, di ba, na nakakakuha ng ayuda, na akala natutulungan. Ang galing kasi ng marketing strategy. Di ba? Yung marketing strategy kasi yan. Kaya akala nila matutulungan sila. Kumbira, ang dami na lumapit na taga-Maribeles dyan. Natulungan ba? Hindi. Kasi nga, hindi magba-viral. So, pag hindi magba-viral, wala. Hindi ka mapansinin. Referral ka lang. Di ba? Tapos sasabihin ng iba, hindi sila pinilit na lumapit dyan. Kasi nga, nasa-sensationalize. Di ba? Lumalapit kasi nga, alam nila, akala nila matutulungan sila. Akala nila lahat ng lumalapit sa RTIA natutulungan. Di ba? Tuloy. At gusto ko po sana na hamunin kayo, Mr. Tulfo, na balikan ninyo lahat ng mga naging complainant ninyo. Balikan ninyo lahat ng mga inireklamo sa inyo na napagbintangan na dahil complainant lang ang pinakinggan, nahusgahan na kagad yung inireklamo. Parang nangyari kay Tekla. Parang nangyari dito sa lugar namin. Merong isang kapitan dito na inireklamo, hindi sinagot yung tawag ninyo. Dahil ba't naman nga kayo sasagutin? Hindi naman kayo otoridad. Wala kayong authorization para kayo mga siwa ng mga kaso-kaso. Hindi ho kayo. Wow, galing ni Kuya. Tama. Kaya nga yung ibang sumasagot minsan nagtataka din ako Di ba? Like, mga sekretary pa ng mga departamento ng ating gobyerno sumasagot sa kanya. Kaya kinakatakutan siya Mga general, colonel, sumasagot sa kanya. Di ba? Na alam naman itong mga na wala namang karapatan na di ba, naimbestigahan na mag-imbestiga ang RTIA. Di ba? Kayo huwes, hindi ho kayo pulis, hindi ho kayo hukom. So bakit kayo kailangang katakutan? Bakit kailangan na pag tinawagan ninyo ang isang inirereklamo, sagutin niya kagad kayo? Tama. Hindi niya ho obligasyon yun na ipagtanggol ang kanyang sarili sa inyo sapagkat meron pong proper venue. At pag hindi sumagot yung inirereklamo, huhusgahan na kagad ng mga netizens na nakapakinig ng kwento ng complainant. Yun ang kinatatakutan ng mga sumasagot kay Rafi Tulfo. No? Yung mahusgahan sila. Pero at the end, nahuhusgahan pa rin sila kahit sumagot sila. Di ba? Nababash pa nga So ano po ang nagawa ng Rafi Tulfo doon sa kawawang inirereklamo na hindi naman narinig yung side? Sinira nyo yung buhay niya. Sinira nyo yung kanyang reputasyon. Sinira nyo dahil ang pinakinggan nyo lang isang side. Parang ginawa nyo kay Michelle nung part 1. Tama. Hindi po ba yon? Hindi po ba, Mr. Tulfo? Nung part 1, nung Michelle Tekla issue, sirang-sira si Tekla. Tama. Dahil pati kami, paniwalang-paniwala dito sa kwento ni Michelle. O nakatulong po ba yung programa nyo? May naresolba ba kayo o pinalakas nyo lang at pinaingay nyo lang yung issue ng mag-asawang ito na ang magiging kawawa in the end yung kanilang batang anak. Tama. Yung kanilang baby na hanggang sa lumalaki siya hindi makakalimutan ng tao na yung nanay mo nagsumbong, na yung tatay mo ay nagsarili, pinatalsik sa iyo ang likido and all. Kahit nag-aaral na yung bata na yun, kahit magbinata, mag-asawa, hindi ho makakalimutan ng tao yung isinalaysay na istorya ng kanyang mga magulang. Tama. At yung kahihiyan, hoy, grabe. Maawa naman kayo. Mr. Tulfo at sa lahat ng staff ng Rafi Tulfo in Action, I
am doing this para sa mga kababayan natin na baka nawawalan sila ng choice at akala nila kayo ang solusyon. Tama. If you want to help, tumulong na lang. Pero alisin na natin yung paglalahad ng mga istorya, ganito. Palagay ko hindi na tama. At masyado na hong lumalalim yung inyong programa, marami na kayong naaakay. Imbis na ito'y public service program, nagiging entertainment. Tama. Hindi po ba Mr. Tulfo, kapag po wala na sa align o hindi na maganda yung kinekwento ng complainant ninyo, hindi ba mismo kayo pinagtatawanan niyo yung complainant? Ilang beses ho yun, Mr. Tulfo, na ikaw mismo tawang-tawa ka sa complainant o kaya tawang-tawa ka dun sa sagot ng respondent. Hindi ho ba pag ginagawa niyo yung pagtatawa na yun, parang pinaglalaroan niyo yung mga nagrereklamo at inirereklamo sa inyo? Hindi ho ba ganun? Hindi masakit at hindi alam yon ng mga nagrereklamo. No, na pinagtatawanan na sila, na ginagawa na silang kengkoy. Di ba? At yung mga Rabbit Tulfo staff at mismo si Rabbit Tulfo ay tuwang-tuwa. Di ba? Ilang beses na tayo nag-feature niyan, yung babaeng sabi niya gagawin lang ng koleksyon yung lalaki. Di ba? Tawang-tawa siya doon. At saka yung si Saging, di ba naibuga pa niya yung kape niya? So sobrang tuwa niya. Nakakatawa ba yun? Seryosong bagay yun. Totoo lang. Hindi dapat pinagtatawanan. Pero ano nangyari? Di ba? At ang masakit doon, hindi alam ng mga nagrereklamo at nung nirereklamo na nagiging katawa-tawa na lang sila. Buti sana kung sila Rabbit Tulfo lang. Buong mundo nakakakita nun nakakapanood nun Diba? Na sila ay nasa sitwasyon na akala nila wala silang ibang pagpipilian, wala silang mapuntahan, kaya sila lumapit sa inyo. Pero pagdating dyan, pinagtatawanan nyo sila at ginagawa nyo silang laruan. Hindi nyo humay tatanggihan, ito po ay recorded ng maraming pagkakataon through video, kayo po mismo ang nag-upload. Kinikilabutan po ako kapag nakikita ko na nagtatawa ka at yung co-host mo at yung lahat ng tao sa inyong studio dahil nakakatawa yung complainant. Pero pinili nyo silang maging katawa-tawa. Kaya sila napunta dyan. Grabe. Ang sa akin lang po, you had enough. You have 16 million subscribers. Videos are already posted on your YouTube account. Yan po'y kikita na kahit na hindi na kayo mag-upload. Tigilan na po ninyo yung pagpapaskil ng mga video ng mga kababayan natin. Tigilan na ninyo ang pag-entertain ng mga complainant. Tama. Dahil wala ko kayong karapatan na kayo po ay manghimasok sa investigasyon. Tama. Bagamat kayo media, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na ganun kalalim, pati personal na buhay. Hinahalukay talaga ng hinahalukay. No? Pati yung mga masiselan na. No, na dapat sana awatin na nila. Ano na yan? Personal na masyado yan. Hindi. Hinahayaan nila. Minsan nga, yung finiture ko, yung si Sherry at si Atty. Villamor, di ba? Yung nagkaroon ng STD si Kuya. Tapos nawala ng signal. Sayang nawala yung signal. Interesting pa naman yung sasabihin. Sabi ni di ba? Di ba? Tama ba yun? Sobrang personal na yun. Sakit na. Di ba? Yun yung trauma na iiwanan ninyo. Doon sa pamilya, doon sa mga bata, doon sa mga kamag-anak, sa lahat ng mga tao na posibleng maging apektado nun pong gagawin ninyong pag-i-expose ng kanilang buhay. Mayroon pa po kayong pagkakataon para mag-isip-isip. Ako po ay nananawagan sa inyo ng taos-puso. Ako po ay ginagawa ko ito without anything against your show. Yeah. It is just hindi ko po matanggap yung klase ng format. Hindi ko po matanggap kung paano ito umaandar at kung paano sumasakay yung ating mga kababayan. Kasi po sa bawat tawanan, sa bawat galit na nabubuo sa ating mga puso kapag nanonood tayo sa programa ni Mr. Tulfo, may buhay na nasisira. Tama. At sana ay tumugon kayo sa aking panawagan na itigil na ninyo i-guide na lang ninyo yung mga kababayan natin sa proper venue. Sila'y magtiwala sa ating judicial system, sa kakayanan ng kapulisan, sa otoridad ng barangay,
ng MSWD o kung saan man na ahensya na maaaring makaresolba ng kanilang problema. But definitely, it's not you, Mr. Tulfo. Yes. Marami ka lang koneksyon, marami lang natatakot sa'yo. Kaya pag tinawagan mo si General, pag tinawagan mo si Director, pag tinawagan mo si Undersecretary, sumasagot sila. No? Pero pwede mong gawin yon without airing that sa television. Lalo na kung ang storya ay napakaselan, lalo na kung ang istorya ay maaaring makaapekto sa kinabukasan ng mga tao sa likod ng iyong complainant at ng iyong respondent. Yun lang po. Maraming salamat. Saludo ko sa iyo, kuya. Ang galing mo. Tama yung panawagan mo, no, na itigil na. Ang problema, no, this is 5 years ago. Hindi nakinig. Diba? Hindi nakinig si Rapi Tulfo. At sana, ang mangyari na lang is yung mga nanonood sa Rapi Tulfo in action. Yung mga Tulfonatics, sana mapanood to, tong video na to. No? At maisip nila, no, na habang, sabi nga ni Kuya, na habang pinapanood natin yung mga nagrereklamo at nirereklamo sa RTIA, habang natutuwa tayo at may namumuong galit sa atin, habang natatawa tayo sa kanila, may mga buhay na nasisira. Isipin nyo yun. Diba? At palagi naming sinasabi ng mga kabatas community, kabatas vloggers, na sino ba ang tunay na natulungan? Yung mga tao ba na lumapit, na nagreklamo? O si Rapi Tulfo? Malinaw na ang natutulungan dito, si Rapi Tulfo. Actually, senador na nga siya ngayon. Dahil sa paggamit niya sa mga mahihirap. Sa mahihirap card, sa pobre card, sa paggamit niya dito. Yan ang katotohanan. Hindi kami galit kay Rapi Tulfo, kagaya ni Kuya. Galit kami sa ginagawa niya. Kawawa tayo mga kababayan. Kung tayo ay utak-ayuda palagi. Diba? Matuto po tayo, aralin po natin yung batas. Para hindi po tayo na-expose yung buhay natin paglapit sa RTIA. Diba? Kasi pag alam mo yung karapatan mo, alam mo gagawin mo. At kaya mo ipaglaban yan kahit saan. Diba? Kung sinasabi ninyo, hindi kayo in-entertain ng pulis, yung mga sinasabi ninyo na hindi kayo pinapansin sa PAW, ipaglaban nyo. Kasi alam nyo yung karapatan ninyo. Diba? Maging matapang tayo para sa sarili natin. Huwag tayo maging matapang dahil may sinasandalan tayong RTIA. Diba? Maging matapang tayo, yung tayo lang. Diba? Paano natin gagawin? Alamin natin yung batas, mag-aral tayo ng batas. Nandiyan si Atty. Libayan, nandiyan si Atty. Claire, nandiyan yung mga, sila Shanwin, si Mang Temyong. Libre nilang itinuturo yung kaalaman nila sa batas. Di ba? Ayun lang naman mga kamag, no? Mga kabatas, mga ka-UB. Maraming salamat po sa inyo, no? Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.